pwede po kayong mag-move sa harap, no? Yan. Maluwag tayo uli for the day. Bakit kaya? Anong meron ngayong June 30? Katapusan na po ng June. Yan. Tayo po ay manalangin na. Bukas may magsa-celebrate ng kanyang birthday. July 1. Ayun, yung batang maliit na yan. May hawak ng Hello Kitty. Birthday niya po bukas. Yan. Pag-pray po natin si Cassie. At last Friday, kinasal yung apo nila Tatay Inyong. Sila Sheila, nanay. Last Friday, pag-pray natin, pasalamatan natin yung event na yon. At pag-pray din natin yung family nung bayaw ni Nanay Peli na yumao na po. Pinagpe-pray natin yon every Friday. Siya yung may cancer. Kaya lang, syempre nga, kung anong kalooban ng Panginoon, yun po yung ating tatanggapin. Di ba? Sige po, tayo po ay manalangin na. Hallelujah. Binati nyo naman yung katabi nyo. Good morning. Sorry. Good morning. Ayan. Yung iba, pwede kayo dito ha. Dito sa harap. Ito, may electric fan sa harap. Ayan. Huwag nyo akong tutulugan. Kakaunti kayo. Sige po, tayo po yung manalangin. Lord, maraming salamat sa umaga na to. Salamat po sa aming mga kalakasan na nagagamit namin para bigyan ka ng papuri sa pamamagitan po ng aming pag-awit. Panginoong Jesus, maraming salamat sa iyong kabutihan, sa iyong kadakilaan. Tuloy ang gawain dahil kahit maraming wala, nandito ka, God. Lord, the reason why we are going to church is because of you and not to anybody else. Kaya yung motibo namin, bakit kami pumupunta ng iglesia, nawa yun yung makikita mo sa aming mga puso at yun yung nasusunod at nagagawa po namin sa mga oras na to, O Diyos. Purihin ka, dakilain ka na aming mga buhay. Salamat po sa buhay ni Cassie na magsa-celebrate ng kanyang kaarawan sa araw ng bukas. Thank you, God, sa panibagong taon. Very young age, 2 years old, Lord God. Bukas, we pray, Panginoon, ang good health sa bata na to. Walang anumang uri ng sakit karamdaman ang mararanasan niya. Yung mga minor, simple things na sakit na lagnat laki. Sabi nga po nila, yun lamang po. But beyond that, ay wala na po, Panginoon, maranasan ng bata na to. At patuloy na lumaki siya, O Diyos, na may takot sa iyo sa pamamagitan ng mga magulang niya na siyang huhubog sa kaisipan ng bata na to, Panginoon. Gabayan mo po silang pamilya, Lord God. Ganon din, salamat sa buhay ng apo nila, Nanay Eliang, Tatay Inyong, na si Sheila na nakipag-isang dibdib nung nakaraang Friday. Thank you, Lord God, sa panibagong yugto ng kanyang buhay. Gabayan mo po, Panginoon, ang pagiging bagong mag-asawa po nila. At sa sambahayan po ng bayaw ni Nanay Penny, we pray for your comfort, Panginoon, na ngayon po ay nalulungkot sila sa pagkawala ng bayaw ni Nanay Penny. Panginoon, dalangin namin na ikaw po ang magbigay ng kapayapaan sa kanila and your provisions also. Kung meron pa po silang mga pangangailangan, lalo na financially, Lord God, i-bless mo po sila. At sa bawat isa sa amin na naririto, God, alam mo yung puso namin, alam mo yung karaingan namin sa iyo, alam mo yung dinudulog namin sa iyo, Panginoong Jesus. Patuloy dinggin mo ang aming mga puso, ang aming mga panalangin, God. Hindi maiksi ang iyong kamay upang hindi ipagkaloob anumang kahilingan ng bawat isa na naririto. Lord, binibless ka po namin at alam namin, binibless mo rin kami over and beyond our expectations, Lord God. Kaya salamat po ng marami. Dalangin namin patuloy ang pag-iingat mo po, maging kay Abby na nakalmot ng pusa. Hindi pa po siya nababaksin, Panginoon. Pero Lord, yung protection mo ay ibigay mo sa bata na to in Jesus' name. Thank you, Lord God. Kung aming samot dalangin sa iyo, sa pangalan mo, Panginoong Jesus, kaming lahat ay magsasabi ng Amen! 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 Nakakita na po tayong lahat ng manual of instructions. Ano ho? Alam na po natin yon, di ba? Yung pag may binibili tayo ng bagong appliances, kasama lagi yon, no?
Manual of Instructions. Anong nakalagay doon? Tinuturo noon kung paano gamitin, paano i-operate yung appliance na yon na binili. Ngayon, paano kung hindi natin maunawaan? Paano kung hindi natin maintindihan? Dahil madalas na po ngayon, sa mga appliances, imported na yan eh. Madalas sulat ano na, di ba no? Inchik ba yun? O whatever, di ba no? Depende, minsan sa Japan, minsan sa China. So, hindi natin yun maunawaan. No? Paano natin yung mapapaandar kung hindi natin maintindihan yung nakasulat doon? Dahil hindi rin natin mababasa. No? Meron naman, nababasa natin, mahirap siyang intindihin. Nakaranas na kayo ng ganon? Kaya mo naman basahin kung ano nakasulat doon. Pero sa dami ng parang komplikadong instruction niya, hindi mo siya maunawaan, hindi mo masundan, paano mo yon gagawin? Yan, dali po natin yan sa ating pag-aaral. Gaano kahalaga ang pagbabasa at pagpapaliwanag ng kautusan? Kasi kung ang tao hindi niya mauunawaan yung kanyang binabasa, kahit na ipinaliwanag na sa kanya, kapag hindi niya nauunawaan, anong tendency po nito? Hindi niya yan susundin. Amen. Hindi niya yan susundin. Kahit nabasa na yan, kung hindi niya pa rin lubos na nauunawaan, hindi niya susundin. Kaya ang pag-aaralan po natin ngayon, ang kahalagahan ng pagbabasa at pagpapaliwanag ng kautusan. Doon po tayo sa Bible reading natin itong nakaraan sa Nehemiah. Nehemias, buksan po natin ang ating mga Bible. Nehemiah chapter 8. Nagbasa po ba tayo? Yan, Nehemiah chapter 8 verses 5 to 8 po yung ating pag-aaralan sa umaga na to. Sabi po rito, Nehemiah chapter 8 po tayo. Kinuha ko na lang yung verse 5. Doon na lang po natin umpisahan. Pero may subtitle to, binasa ni Ezra ang kautusan sa mga merong Tagalog na Biblia. Makisabay po kayong magbasa kahit sa inyong mga mata lamang. Si Ezra ay nakikita ng lahat sapagkat mataas ang kanyang kinatatayuan. Ang lahat ay tumayo nang buksan niya ang aklat. Purihin si Yahweh, ang dakilang Diyos, ang wika niya. Ang lahat ay nagtaas ng kanilang mga kamay at sumagot, Amen, Amen. Pagkatapos, nagpatira pa sila bilang ano? Bilang paggalang kay Yahweh. Gusto mo lang tumigil dito. Nakita po natin to, binabasa pa lang yung kautusan, yung kasulatan, paano mag-respond ang mga tao. Sila ay nakatayo at titinaas ang kamay nung may sinabi si Ezra at sinabi, Amen, Amen. Amen? At pagkatapos nilang sabihin yung Amen, Amen, nagpatira pa sila bilang paggalang kay Yahweh. Nakita po natin to? Paano natin dapat igagalang ang pagbabasa ng salita ng Diyos? Verse 7. Tumayo ang mga tao at ang kautusan ipinaliwanag sa kanila ng mga Levitang sina Jeshua, Bani, Serebias, Jamin, Akub, Sabetay, Hojas, Maasyas, Kelita, Asarias, Josabad, Hanan, at Penalaya. Verse 8. Binasa nila ng maliwanag ang batas na ito ng Diyos at ipinaliwanag na mabuti ang alin? Ang kahulugan nito. Amen. Panginoon, salamat po sa mga pag-aaralan po namin ngayon. Palagi kang merong kapahayagan, merong kang idinadagdag sa amin kung paano ka namin, O Diyos, itatrato maging ang pagbabasa ng iyong kasulatan.
Banal na Espiritu, manguna ka po sa amin at ikaw ang magbigay ng karunungan. Buksan mo ang bawat kaisipan, ang tainga at mata, O Diyos, ng lahat ng mga nakakarinig ng salita mo na to. In Jesus' name, Amen. Ayan, sabi po rito sa ating pag-aaralan, binasa ng maliwanag. Marami yung nagbasa at nagpaliwanag. Bakit? Marami yung mga Israelita. Baka sabihin nyo, bakit ang dami nila nagpapaliwanag? Marami yung mga Israelita. Biruin mo ito, isang bansa ito eh. Amen? Kaya yun po yung paliwanag kung bakit marami yung nagpapaliwanag. At makikita natin dito, ipinaliwanag na mabuti ano ang kahulugan ng mga kautusan na binasa sa kanila. Sa ating pong buhay, marami na po tayong binasang mga salita ng Diyos. Marami na tayong binasang mga kautusan ng Diyos. At marami na po tayong naipaliwanag patungkol sa salita at kautusan ng Diyos. Amen. So, ang batas ng Diyos, pag hindi po natin naiintindihan, katulad ng sinabi ko kanina, ang tendency po niyan ay hindi po yan natin masusunod kapag hindi naiintindihan. Ngayon, pag naunawaan na po natin ang salita ng Diyos, definitely may gagawin po ang mga tao na nakaunawa na ng salita ng Diyos. Amen? Narinig po ninyo yon? Uulitin ko. Pag naunawaan na ang salita at kautusan ng Diyos, yung taong nakaunawa na, may gagawin yan sigurado. Amen? Kasi naintindihan niya na. Naunawaan niya na. At ano-ano kaya yung gagawin ng tao na nakaunawa na sa salita ng Diyos? Ano-ano na ang gagawin ng tao na nakaunawa na sa kautusan ng Diyos? Tingnan po natin yung Nehemiah 8:9. Baba lang kayo. Doon pa rin tayo. Dito lang tayo madalas sa Nehemiah. Nehemiah chapter 8 verse 9. Nang malaman ng mga tao ang dapat nilang gawin ayon sa kautusan, ano nangyari? Nabagbag ang kanilang kalooban, ano pat sila'y napaiyak. Ang araw na ito ay dakila kay Yahweh na inyong Diyos. Wika ni na Nehemias at Ezra at mga Levita. Nakikinig ang mga tao at umiiyak nga, kaya't sinabi nila, huwag kayong umiyak. Una ang mangyayari kapag naunawaan talaga ng tao ang salita o ang kautusan ng Diyos, mababagbag ang kanyang kalooban. Ano ba yung ibang term ng nababagbag? Nababagbag. Bigyan nyo nga ako ng ibang termino ng nababagbag. Nalulungkot. Nahahabag? Hindi po kasi base sa kautusan ng salita, maaring nalulungkot, pag sinabing nababagbag, it's more deeper than nalulungkot, no? Pero yun nga yun, yung pagkalungkot nila, may halong alam mo yun, ramdam nila. No? Ramdam nila yung kapighatian. Yun. Ramdam nila yung kapighatian. Nung naintindihan nila na naipaliwanag sa kanila yung kautusan ng Diyos. Bakit? Panigurado. Nung naintindihan nila at naipaliwanag, marami doon sa kautusan, itong mga Israelita nito, bakit sila nabagbag at napaiyak? Hindi nila nasunod. Kaya ramdam nila yung kapighatian, ramdam nila yung kalungkutan. Hindi nila, marami doon sa naipaliwanag sa kanila, hindi nila nagawa. So nagkaroon sila ng realization. Hindi nila nagawa yung bagay na yon. O mga bagay na sinasabi ng kautusan ng Diyos. Halos lahat po tayo, dumadaan tayo doon sa DNA 12 training. Tama po ba? Lahat ng naririto,
Siguro hindi lahat, pero 90% ng SCM ay dumadaan sa DNA 12 training. Amen? So sa lahat ng natitrain, lahat tayo natitrain, hindi niyo po ba nararanasan yung ganito? Simula nung maipaliwanag sa inyo, basahin sa inyo, maipaliwanag sa inyo, mahimay sa inyo ang kautusan, ang salita ng Diyos, meron bang naging punto sa buhay nyo na kayo rin ay nabagbag ang inyong kalooban? Na-realize nyo ba yung mga kakulangan? Yung mga bagay na dapat nagawa ko to? Nalungkot ka ba nung meron kang nalaman na meron ka palang hindi nagagawa sa Diyos, sa kanyang mga pinag-uutos? O wala lang? Kapag wala lang, isa lang din ang ibig sabihin nun. Kapag walang dating sa'yo, yung lahat ng salita, kahit na binasa na yan, paniliwanag na yan, kung wala pa rin yan dating, hindi mo na siya hindi naiintindihan. Kung hindi, ayaw lang. Amen? Meron kasing mga bagay na mahirap talagang unawain, pero meron din namang mga bagay na naiintindihan naman, pero hindi lang talaga ginagawa. So, anong nagiging dating po sa atin? Kasi sa DNA 12 training, nahihimay yan eh. Nararanasan nyo ba yun? Nahihimay yung katuruan. Nahihimay yung salita ng Diyos. Nahihimay yung kautusan ng Diyos. Marami kang marirealize actually doon sa pagte-training na yon. Kaya hindi lang po yung basta training na dapat idaos natin para lang after that wala na. Hindi ho. Hindi ho ganun ang layunin ng training na yan. Ang layunin ng training na yan, una, kaya natin yan na inadapt para dumami tayo kasi it's a system. Amen. DNA 12 training is a system. Yun yung unang nasa isip ko. Paano tayo dadami? Pero as the lesson passes by, habang nag-aaral kami nung katuruan, hindi na yun ang nagiging layunin ko at ipinagpe-pray ko. Ang idinadalangin ko na lahat ng natuturuan nun ay magkaroon ng malalim na pagkilala sa Diyos. Kapag tayo ay mayroon ng malalim na pagkilala sa ating Diyos, magkakaroon tayo ng spiritual commitment at nagmamature tayo. Naintindihan niyo po? Once ang isang Kristiyano ay matured, hindi mo na yan uutusan. Hindi na yan sasabihan. Maaaring utusan mo yung talagang dapat lang sabihin. Pero the rest of it na dapat niyang gawin, alam niya na. Like for example, pag-evangelize, kukusain niya yan. Kasi naintindihan niya na eh. Alam niya na yung papel niya sa mundo na to. No? Alam niya kung sino siya sa mundo na to. Alam niya kung sino siya ayon sa Biblia. Tama? Chapter 1. Who am I in the Bible? Nakilala po ba natin yung ating mga sarili? Nung yan ay naituro po sa atin. Ganon tayo ka-espesyal sa Panginoon. Amen? No? Kaya yung ginagawa po natin na yan ay hindi lang siya yung parang maidaos. Matawag lang na meron tayong sistema. Hindi po. Hindi. Mayroon din akong mga pinagpe-pray. Kung nagdi-DNA training at hindi naman pa makasunod, pansamantala, hindi pa niya kayang umate, patitigilin natin. Kasi, kailangan maunawaan natin, kaya nga, DNA discipleship training po yan eh. Ang inaasahan natin, pagkatapos na niyan, magiging disipulo ka na talaga. Amen? So, kung hindi makakasunod sa mga mahalagang bagay, katulad nito, kautusan to ng Diyos, araw ng pagsamba. Amen? Di ba to kautusan?
Kautusan to. Kautusan to ng Diyos. So kung ang bagay na to ay hindi masusunod, paano pa yung ibang bagay? Paano pa yung ibang kautusan? Naunawaan po natin ito? No? Kaya kung hindi pa makakasunod sa bagay na yon, ay hindi muna natin ipagpapatuloy. No? Kasi, kailangan ka kung umabot ka na sa chapter 3, chapter 4, matagal na yun eh. Kasi once a week lang yan eh. No? Kaya kung umabot na kayo sa chapter 3, chapter 4, tapos hindi ka pa rin umaaten, o once in a while ka lang umaaten ng gawain ng Diyos, there's really something's wrong. Meron pang hindi tama. Okay. No. Kasi paano ka magiging alagad kung hindi ka umaaten? Nakuha niyo yung logic? Paano magiging alagad ng Diyos kung hindi mo ginugustong umaten sa pagsamba? Kung sa pagsamba pa lang sa Diyos, na ito yung nararapat na dapat ginagawa talaga ng mga mananampalataya, ay hindi na ginagawa. Sa palagay niyo ba, susundin pa yung iba? Hindi. Amen. So, unang mangyayari, kapag talagang nauunawaan na ng isang Kristiyano yung pagkabasa at pagpapaliwanag sa kanya ng salita ng Diyos o ng kautusan ng Diyos, mababagbag yan, malulungkot yan, pighating-pighati yan, yung puso niya nadudurog. Bakit ba nagkulang ako sa Diyos? Bakit ba hindi ko ito nagawa? Ganon ang reaksyon. Hindi yung wala siyang dating. Na ano niyo po? Dahil ang salita ng Diyos mabisa. Ngayon, yung salita ng Diyos sa'yo na mabisa, kung walang dating sa'yo, may problema talaga dun sa tao. Hinahayaan ka lang magsalita. Pero hindi ka niya pinapakinggan. Amen. Yun. Pangalawa, Nehemiah chapter 9 verse 3. Ano ang initial na gagawin kapag talagang nauunawaan na ang kautusan ng Diyos? Sabi rito, Nehemiah 9:3. Nanatili silang nakatayo sa kanilang kinaroroonan sa loob ng ilang oras. 3 oras, nakaupo, nakatayo. Nakatayo, ha? Nabasa niyo yan, ha? Nananatili silang nakatayo sa kanilang kinaroroonan sa loob ng 3 oras, samantalang binabasa sa kanila ang kautusan ni Yahweh na kanilang Diyos. Pagkatapos ng 3 oras silang nakatayo na sila'y binabasahan ng kautusan ng Diyos, anong ginawa nila? Pagkatapos, 3 oras din silang nagpahayag ng kanilang mga kasalanan at nagbigay galang kay Yahweh. Another 3 hours. Nakita niyo to? Bali, 6 na oras. Nakatayo. Kasi sabi doon, pagkatapos, hindi habang binabasahan sila, ginagawa nila tong bagay na to. Hindi. Pagkatapos, anong ginawa nila? Sila'y nagsisi sa kanilang mga kasalanan. Sila'y nagkaroon ng marugdog na pagsisisi. Bakit ba hindi marugdog ito? Ilang oras nilang ginawa yung repentance nila? 3 oras. Na-imagine nyo ba kung ano-ano mga kasalanan at kung gano'ng kadami yung kasalanan na ipinagsisisi nila? Amen? Tayo, pag naghingi tayo ng tawad sa Diyos, ilang segundo. Saying sorry to the Lord sometimes is just enough for us. Tama? Sasabihin mo lang, sorry Lord. Pero ito, nung naunawaan nila yung salita ng Diyos, at yung kautusan, dahil hindi nga nila nagawa, nagkaroon sila ng marugdog na pagsisisi at 3 oras silang nagsisisi sa kanilang mga kasalanan. Amen? Yun yung pangalawang bagay na ginagawa ng mga nakakaranas at nauunawaan yung salita ng Diyos. Sa pagkaunawa mo sa salita ng Diyos, nakita mo yung sarili mo kung gaano ka makasalanan. Kung gaano tayo makasalanan. Kung gaano tayo karumi sa harapan
ng ating Diyos. Kung gaano napaka-imperfecto natin. Sasabihin niya, wala naman perfecto eh. Tama, wala naman perfecto. Hindi naman tayo perfecto, pero napaka-imperfecto pa natin. Nakukuha niyo ba yon? Hindi ka na nga perfecto, pero napaka-imperfecto pa nating mga tao. Dahil sa patuloy tayong nagkakasala. At sa ating pagkakasala, talaga bang nagsisisi tayo? Marugdog ba yung paghingi natin ng tawad na talagang sising-sisi ka at nagawa mo yung kasalanan na yon? Talaga bang nabagbag din ang kalooban mo nung nagawa mo yung kasalanan na yan? Patawad, Panginoon, ako po ay hindi nakasunod sa'yo. Oh Lord, sorry, hindi ako nakapagbasa ng salita ko. Nababagbag po ba yung kalooban natin? Nagsisisi po ba tayo? Pag meron tayong dapat na ginagawa na hindi natin nagagawa, sabi sa James, kapag may kautusan na alam mo na dapat ginagawa mo at hindi mo ginawa, yon ay kasalanan. Nabasa niyo na ba yon? Kasalanan, pag alam mo na dapat ginagawa mo pero hindi mo ginawa, kasalanan. Ngayon, marami tayo mga Kristiyano na alam na dapat nating ginagawa, pero tayo na sumagot. Nasusunod ba natin? No? Ito yung sinasabi doon sa total depravity. Nagkaroon tayo ng wickedness. Yung kasalanan na to na hindi na naputol-putol hanggang sa panahon natin ngayon. Amen. Talagang wicked ang mga tao. Talagang masuwayin ang mga tao. Tayong mga tao, napakamasuwayin talaga natin. Bagamat yung kasalanan, original sin, namana natin yan kila Adan at kay Eva. Pero the rest of the sin that we have right now, wala nang kinalaman si Adan at si Eva doon. Amen. Huwag niyo sabihin kasi yung kasalanan galing kay kay Adan at Eva yung ginagawa natin ngayon na kasalanan, wala na silang alam doon. Yung original sin, yes, galing sa kanila yon. Pero the rest ng mga nagagawa natin, hindi na. Yung mga pagsuway natin, wala na silang kinalaman doon. Sino na ang may responsibility doon? Tayo na. Tayo na yung may responsibility doon. Tayo na yung may katawan. Tayo na yung may isip. Tayo na yung may kagagawan. Kung ano man yung mga pagkakasala na nagagawa natin. It's really a proof that men are wicked. Pruweba talaga na ang mga tao, kahit na alam nila na ang Diyos ay Diyos na makapangyarihan at dapat na sinusunod, sumusuway pa rin ang tao. Amen? Sumusuway pa rin. Hindi pa rin. Sa kadami ng kautusan ng Diyos, mas marami pa rin doon ang hindi natin nasusunod. Kahit i-evaluate natin po yung ating mga sarili. Ngayon, kung marami ka nang nasusunod doon, then praise God. Nakakatuwa yun. Maganda yun, kapatid. Pero kung hindi pa, kaya natin to pinag-aaralan at kaya binibigay ng Diyos sa atin ngayon. Para sa dami na ng mga narinig nating kautusan ng Diyos, marami nang naipaliwanag sa atin na salita, kautusan ng Diyos. Somehow, dapat meron na tayong mga nasusunod doon. Amen po ba? So pangalawa, nagkakaroon ng marugdog na pagsisisi sa kanilang mga nagawa dahil sa kanilang mga kasalanan, sa kanilang mga kahinaan. Pangatlo, Nehemiah chapter 9 verse 5. Nehemiah 9:5, sabi rito, ang iba namang mga Levita ay nananawagan sa mga tao upang sumamba. Ito'y sina Jeshua, Kadmiel, Bani, Hasabnias, Serebias, Hodias, Sebanias at Petahiyas. Sabi nila, tumayo tayo at magpuri kay Yahweh na ating Diyos. Purihin siya magpakailanman, purihin ng lahat ang kanyang pangalan, bagaman walang papuring magiging sapat. Amen. So wala silang sinasayang na oras dito. Yung mga may authority
authority nung panahon na yon ni Nehemiah. Lahat ng pwedeng magpaliwanag, magturo, ito naman pagkatapos, nagtatawag sila, nananawagan sila na sambahin ang Diyos. Amen! No? So wala silang sinasayang na oras. Kung yung iba nagkakaroon ng marugdog na paghingi ng tawad sa Diyos, ito naman ginawa nila at ng mga Levita, nananawagan naman sila sa mga tao, sa mga Israelita, na sambahin ang Diyos. Bakit? Dahil yun ang gusto ng Diyos, na siya ay sambahin. Sa lumang tipan lang ba yan? Hindi. Nasa bagong tipan din. Nasa 1 chapter 4. Sambahin natin siya sa spirito at sa katotohanan. At ito na rin yung panahon na ang Diyos ay naghahanap ng tunay na mananamba. Amen! God is seeking a true worshiper. Kasi alam naman niya kung tunay yung pagsamba ng bawat isa sa atin. Hindi nga natin maluloko yung Diyos Alam niya kung tunay tayong sumasamba sa Kanya. Alam niya anong motibo natin, kung bakit tayo naririto. Alam niya kung anong layunin natin, kung anong nasa isip natin ngayon, anong nasa puso natin. Alam niya. Pero anong gusto sabihin sa atin ng Diyos ngayon? Patuloy tayong manawagan sa mga tao na sambahin ang Diyos. Kahit pa hindi tayo pinapansin o winawalang bahala po nila tayo, ini-ignoran tayo, magpatuloy lamang po tayo sa ating ginagawa. Na pananawagan sa mga tao, pagbabahagi sa mga tao, na kilalanin ang Diyos at sambahin ang tunay na Diyos. Kailan ba yan matututunan ng tao? Paghuli na ang lahat, kailan ba gusto ng mga tao na sambahin ang Diyos? Kapag wala ng option, wala ng choice, doon palang ba sasamba ang mga tao? Kahit na po tayong mananampalataya na ang ating pagsamba, sa tuwing tayo'y sumasamba sa Diyos, tiyakin natin na tunay tayong sumasamba sa Diyos. Amen! Kasi tayo lang yung makakaalam ng katotohanan. Ang mga sarili lamang po natin ang makakaalam ng katotohanan kung tayo po ay tunay na nag-aalay ng pagsamba sa ating Diyos. Kaya patuloy po tayong manawagan sa mga tao, sa ating mga kapatiran na hanggat maaari, sumamba ang tao, sumamba, lalo na ang mga Kristiyano na. Sabi nila, na sumamba sa Diyos. Hindi po tayo kay Jay. Pwede naman yung mga event. Amen. Hindi po tayo kay Jay dyan. Pwede pa rin naman tayong magsaya. Ngayon, unahin lang muna natin ang ating Diyos. Yun yung sinasabi sa Mateo 6:33. Seek ye first His kingdom and His righteousness. And all these things, sabi, may pangako yun all these things will be added to you as well. Napakaganda ng pangako ng Diyos. Lahat. Di ba? Anong naiisip mo? Sabi, all these things will be added to you as well. Kaya patuloy po tayo, huwag tayong magsawa na manambahan, manawagan ng pagsamba, kahit minsan parang nakakahiya. Dati, sabi ko dyan sa pinto natin, sa tapat ng pinto, may hawak na flyers yung isang usherette dyan at mamimigay ng flyers. Kasi yung iba, talaga namang yung iba po yung iba talagang titingin sila at nandyan talaga yung pagkahiya. Maaaring nahihiya, natatakot. Pero kung bibigyan natin sila ng pagkakataon, sabihin natin, sa 1,000 mabibigyan mo ng papel, merong isang tumugon, hindi ba panalo na yon?
Bakit hindi panalo yun? Sabi sa Lucas, meron lang isa na nagsisi. Basahin nga natin yun. Isa lang. Ano nangyayari sa kalangitan? Sino makakakita? Unang-una. Sige nga, tulungan niyo po ako. Nasa Lucas po yun eh. Meron lang isa na nagsisisi sa kanyang kasalanan. Grabe po ang pagdiriwang sa kalangitan. Sinong nakakita na? Hindi ko siya kabisado kung saan pong verse. Oh, yung paalis-alis, hindi nakasali. Ako, lagot kayo. O, mamaya po, pag may nakakita na ha, kasi hindi ko siya talaga kabisado, pero alam ko sa Lucas po siya. Kung makita niyo po, pakisabi po sa akin. Yung po yun eh, kahit nasabihin natin, para naman akong ewan dito, namimigay ako, hindi naman nila ako pinapansin. Yung ba? Minsan ganyan eh. No? Tingnan niyo yung ano, ako humahanga po talaga sa kanila, sa saksi. Nakakita na kayo ng mga Jehovah's Witness. Hanga ako sa kanila. Alam niyo bakit? Nakatayo lang sila, tas meron silang ano doon. Mga pamphlet nila, booklet. Tapos pag may nagka-interest na kumuha nun, doon nila lalapitan. Pero nakatayo lang sila doon. May hinihintay sila. Actually, parang alam mo yung suntok sa buwan. Wala. Walang definite na hinihintay na tao. Parang talagang suntok sa buwan. Pero, makikita mo, bakit hindi ko sasabihin? Araw-araw ako nasa Tehero, araw-araw akong bumabiyahe. Araw-araw, alas 7 ng umaga, ganun kaaga, nandoon sila. Minsan nga, pagdaan ko, nandun na sila eh. Wala pang alas 7. Ganun sila kasisipag. At ganun sila ka-dedicated doon sa kanilang ginagawa. Bakit? Kasi sa kanilang pagkaunawa, yun yung kanilang dapat na ginagawa. Amen! Ito yung mga sinasabi natin na sa pagtuturo sa kanila, pagbabasa sa kanila ng katuruan, pagtuturo sa kanila, naunawaan nila. Kaya ginagawa nila yun. At alam niyo po ba na may oras yun? Kung ilang oras sila dapat sa pwesto nila? May bilang po yun na oras at recorded po yun sa kanila. Bakit hindi ko alam? One of my best friend is a Jehovah's Witness. At wala kaming pinagtatalunan. Wala kaming alam mo yun, hindi niya ako pinipilit. Hindi ko rin siya pinipilit. Pero nagsishare siya sa akin ng mga event nila. Tapos ganun din naman ako sa kanya. Pero para lang kaming ewan. Kasi alam naman namin sa isa't isa, hindi kami pupunta sa Pero ganun lang. Kasi we love each other eh. And we respect each other. Kaya alam ko yun na may oras sila. Kasi bakit ko siya friend from high school to college, magkakasama kami. Nung high school kami, sabi niya, Pen, kailangan ko nang umalis kasi oras ko na dun sa alam ko na. Parang 6 na oras, hindi ko po alam hindi na ako sure, pero parang ganon. Walang 3 oras, mababa yun. Mababa. Yung doon sa ginagawa. And they are very dedicated. Hindi na sila kailangang i-remind. Liz, pumunta. Walang ganon. Alam na nila. Kaya nga sinasabi niya sa akin pengalis na ako kasi pupunta na ako doon sa ko. Sige, sabi ko. So doon pala, discipline, makikita natin, di ba? Discipline, dedication, and they understand. Naintindihan nila na yun ang dapat nilang gawin. Kaya ko sila hinahangaan. Doon sa dedication nila na yun. Yung puso nila, nandun sa kanilang ginagawa. Bakit? Nung pinabasa sa kanila yung kasulatan at kautusan, kung ano man tawag doon sa kanila ng mataas, naintindihan nila. Amen. Kasi marunong silang sumunod. Ang panalangin ko, dumating yung oras dito sa SCM. Lahat tayo maintindihan natin
yung kahalagahan ng gospel, ng pagbabahagi. In whatever ways that we know, uulitin ko, in whatever ways that we know, hindi ka magaling magsalita, mamigay ka ng papel, mamigay ka ng flyers, no need to talk. Amen? Hindi naman kasi dahilan yung hindi ako marunong magpaliwanag, hindi ko kayang ipaliwanag. Maraming paraan para magawa po natin kung naiintindihan natin yung value, yung kahalagahan ng kautusan ng Diyos, because sharing the Word of God is our Great Commission. Alam niyo yung salitang great? Sharing the Word is our Great Commission. Amen? Ano yung Great Commission natin? Matthew 28, memorize na nga natin to eh. Matthew chapter 28 verses 19 to 20. Ano sabi doon? Wala pa nakakita doon sa Lucas. Matthew 28. Balik-balikan natin tong Great Commission natin. Sabi rito, kaya humayo kayo. May pangalan ba to o meron lang posisyon? Kung sino lang yung gagawa? Wala, di ba? Walang nakalagay. Anong sabi? Ito isang kautusan, Great Commission. Kaya humayo kayo at gawin yung alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismohan niyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo at hindi natatapos doon. Turuang sumunod sa lahat ng ipinag-utos ko sa inyo. That's why we're undergoing discipleship training. Amen! Kailangan maintindihan po natin yung value, yung halaga. Ma-absorb po natin, malagay dito sa puso at kaisipan natin na napakahalaga nitong pinagagawa sa atin ng Diyos. Anong sabi pa ng Diyos? Pangako niya. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Hindi ka nag-iisa. Kung gagawin mo man yan, akala mo nag-iisa ka, hindi ka nag-iisa. Hindi po tayo nag-iisa. Anong sabi? Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Hanggat ginagawa natin ito, kasama natin ang Diyos. Amen. Luke 15:7. Luke 15:7. Sige, punta po tayo. Tingnan natin. Thank you, Joya. Luke chapter 15, verse 7. Basahin natin. Eto, tingnan nyo. Sinasabi ko sa inyo, nandyan ba kayo? Binubuksan nyo ba yung Bible nyo? Sinasabi ko sa inyo, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit. Sa langit. Dahil sa isang makasalanang nagsisit, tumatalikod sa kanyang kasalanan, kaysa siyang naputsyam na matuwid na hindi na nangangailangang magsisi. Nakita po natin to? Magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit. Isa lang. Isa lang. Eh kung mas marami pa, eh di doble-doble saya ang naidudulot natin sa kalangitan. Hindi ba mga kapatid? Amen. Kung higit sa isa, yung mapapanumbalik natin sa Diyos, doble-dobleng kasiyahan ang nangyayari sa kalangitan. Kailangan mo pa bang makita yun bilang pruweba? Hindi na. Eto na eh. Nakasulat na eh. Amen. Kaya kahit na isa lang yung nakukuha po natin, yan po ay panalong-panalo na tayo. Kaya ano ba ang patuloy na ini-envision
na binibigay sa atin dito sa SCM. Simula pa nung nandun tayo doon sa lugar nila Ate RC. Anong binibigay ng God sa atin? Anong binigay ng Diyos sa atin doon? Each one, bring one. Hanggang ngayon, yan pa rin po ang panawagan ng Diyos sa atin. That each one of us must bring one. Pinagdadala ba kayo ng 100? Alam ko namang hindi kaya eh. Tama? Alam din ng Diyos. Kaya nga isa lang eh. Kasi alam ng Diyos yung kakayanan natin. Kaya each one, bring one. Then we should ask ourselves today, ilang taon na yun? Ilang taon na tayo nung nandun tayo? Nasaan yung one mo? Yan. Nasaan yung bring one mo? Meron na ba? May nadala ka na ba? Kahit isa para sa Diyos. Amen? Dito, di natin pinatutupad yung 3 oras kang tatayo doon at magbibigay ka ng flyers. Wala tayong ganyan, di ba? Pag sinabi ko, sa umpisa, ginagawa. Pagka parang akala nila, nalilimutan ko na, wala nang gagawa. Pero sa totoo, hindi ko po yun nakakalimutan eh. Nandito lahat yun. Bakit? Ini-impress ng God yun eh. Kaya lang, alam mo yung, minsan iniisip ko, siguro dahil hindi ko naman talaga sila swelduhan. Wala naman kasi, di ba? No? Kaya siguro, medyo mahirap on my part na magpatupad ng tuloy-tuloy na sa tingin natin ay yun yung nararapat. No? Pero alam nyo po, higit pa sa sweldo kung ano yung makukuha natin. Lagi ko itong sinasabi. Kasi subok na subok ko na yung Diyos eh. At alam ko kayo rin. Hindi man po tayo nagkakaroon o wala mang katumbas ng kahit ano yung ginagawa natin dito. Yes, wala talaga, walang katumbas. Pero tandaan natin, may pangako ang Diyos sa bawat sumusunod sa Kanya. Ano sabi sa Deuteronomy? When you obey, blessings will follow. Amen. But when we disobey, ano susunod sa atin? Curses. Sumpa. Yun. Kaya talagang ngayon, manalangin po tayong lahat at seryosohin po natin yung pagte-training natin. No? Na pagkatapos nitong training na to, siyempre, umaasa ako, lalo na ako, umaasa ako na after this training, lubusan yung nauunawaan kung sino ka, sino ang Diyos, anong layunin mo sa buhay. Amen. Ano po? 1 taon lang po itong training na to. 1 year. Sasabihin ko na sa inyo, it's a 1-year training. Pero once a week lang naman po tayo nagkikita-kita ng mga nagte-train sa inyo. No? Minsan, pag may mga kailangan gawin, pwede naman magsabi. Hindi naman po bawal. Kung talagang hindi ka available on that day, kausapin lang natin yung nagte-train sa atin. No? Minsan naman din yung nagtuturo yung hindi available. Kumbaga, unawaan lang po tayo. Mahalaga, tayo po ay nagpapatuloy at nagdi-desire na sa bandang huli, tayong lahat ay maging mga tunay na alagad ni Kristo. Amen, mga kapatid. Ang tanong kasi dyan, gusto nyo ba? Yan. Gusto mo ba? Yan. Pero dapat kasi, gustuhin natin. Since Kristiyano ka na rin lang eh. Amen po ba? Dahil hindi po tayo tinawag ng Diyos para umupo lang ng umupo. Ang pagkatawag ng Diyos sa atin ay meron siyang goal. Bakit niya tayo tinawag? Kaya nga may mga ministry.
na tinatawag. Kasi meron kang patutunguhan doon sa ministry na yon. Naunawaan po natin to? No? Sa lahat ng tinatawag ng Diyos, meron pong patutunguhan yan. Kaya nga ang God nagbibigay ng gifts. Nasa Korinto, yung mga gifts na binibigay ng Diyos. Aside from the talents that we have, aside from the skills that we have, binigyan din tayo o binibigyan pa rin tayo ng Diyos ng mga gifts. At kung nagbigay siya, hindi lang isa. Amen. Hindi lang po siya isa magbigay ng gifts. No? Kaya nga yung iba, kaya dito sa music, kaya rin niya sa ushering, parang kaya niya lahat. Nakita niyo ba yon? Kasi ganoon ka-generous ang God natin pag nagbibigay siya ng gift. And dapat lang naman kapag tayo nasa pagkalingkuran ng Diyos, kung saan man din tayo mapa-assign, kahit nasabihin mong, hindi, worship team lang ako. Paano kung kinailangan ka dun sa isang ministry? Kailangan, kaya mo din. Amen. No? Nehemiah 9:6. Balik po tayo sa Nehemiah. After nilang magsisi, anong ginawa nila? Pagkatapos nilang magsisi sa Nehemiah chapter 9, verse 6, ito po yung kanilang ginawa. Sabi rito, at ang lahat ay sama-samang nanalangin. Ikaw lamang, Yahweh, ang Panginoon. Ikaw ang lumikha ng kalangitan at mga bituin. Nilikha mo ang lupa, ang dagat at lahat ng naroroon. Binigyan mo sila ng buhay. Sinasamba ka ng lahat ng kalangitan. Itong kahabaan na po na to, hanggang likod, panalangin po yan. Hindi na po natin babasahin ng buo. Pero kung binasa nyo na po ito, makikita natin dito, itong panalangin ng mga Israelita ay panalangin ng pagsisisi. Prayer of repentance. At ano yung panimulang panalangin nila? Ano yung panimulang hinihingi nila ng tawad? Yung kasalanan ng kanilang mga ninuno pa. Bukod sa kasalanan nila, yung kasalanan ng kanilang ninuno ay hinihingi nila ng tawad. Kasi nagmula din doon, di ba? Yung pagsamba sa Diyos-Diyosan, pag-aasawa ng hindi nila kalahi, pagpapalitan ng mga kapartner. Alam mo, matindi rin yung mga tao noon eh. No? Pero mas matindi na yung kasamaan ngayon. Pero noon, nagagawa na rin po yun. No? Ganon yung mga kasalanan na inihingi nila ng tawad. Even yung mga ninuno nila ay inihingi nila ng tawad kay Yahweh. No? Tayo yung mga kasalanan din ng mga magulang natin. Di ba? Hihingi din natin ng tawad sa Panginoon. Lalo na kung hindi pa natin sila kasama, kamananampalataya, definitely nakagagawa sila o nakakasamba sila sa hindi pagsamba na ninanais ng tunay na Diyos. Naintindihan niyo po ako? Kaya ihingi natin yun ng tawad sa ating Panginoon. Amen. At panghuli, Nehemiah chapter 9, verse 38. Nehemiah 9:38, yung last verse po ng chapter 9. Sabi rito, dahil dito, kaming mamamayang Hudyo ay gumawa ng isang nakatitig na panata. Ito'y lubos na sinang-ayunan at nilagdaan ng mga pinuno, mga Levita at mga saserdote. Kung babasahin pa po natin ito hanggang chapter 10, yun yung panata nila na susundin na nila. Simula nung araw na yon, susundin na nila si Yahweh. So nagkaroon sila ng panata at yung panata nila na yon ay hindi lang nila basta sinabi sa kanilang salita, kung hindi na dinaan pa sa sulat at merong nagdaan na naganap, may pirmahan na naganap
Kasamang pumirma doon yung kanilang gobernador na si Nehemiah. Amen. Kumbaga, kapag ka lumabag ka doon at meron yung pirma, alaman na. Merong kaakibat, nakakaharapin yung mga lalabag doon. Kasi nagpirmahan sila eh. Parang sa kontrata. Alam niyo yung kontrata, di ba? Kung ikaw ay trabahador at nakakontrata ka pa, hindi ka pwedeng umalis doon sa kumpanya. Tama? Pag ikaw umalis, under ka pa nila ng contract nila, pwede ka nilang idemanda. Bakit? Nakapirma ka eh. Sumang-ayon ka doon sa kagustuhan ng company. Kaya wala kang karapatan na magreklamo at umalis kasi nakapirma ka doon sa kontrata. So, ano kailangan mong gawin? Tapusin mo yung kontrata kasi nakapirma ka. Ganon ka balido yung mga pirmahan natin. Huwag kayong basta-basta pipirma sa kung saan lang. Kung hindi nyo nauunawaan, huwag po kayong pipirma. Baka hindi mo alam saan ka na dinadala nung pinipirmahan mo. Yung pinirmahan mo, ikaw na pala pinagbabayad ng utang. Magugulat ka na lang. Amen. At isa pa to, yung sinasabi natin na yung mga tao, nag-promise sila. Bakit? Ano yung kalooban nila eh? Alam mo yon, yung talagang lubos nilang naunawaan. Sino sila sa harapan ng Diyos? Ano sila sa harapan ng Diyos? Ano yung mga nagawa nilang pagkukulang? Ano yung mga pagkakamali nila? At ano yung mga dapat nilang gawin? Naintindihan na nila. Kaya ginawa nila to. At kaya matapang din silang gumawa ng kanilang panata. Yung mga Israelita naman, parang ano lang din naman sila eh, no? Susunod, susuway, susunod, susuway. Parang tayo lang din naman. Susunod, susuway, susunod, susuway. Yan. Pero makikita natin na ano naman yung mga Israelita. Oh, nagkakaroon sila ng pagkaunawa. At ganun palagi yung pag-ibig ng Diyos, hindi na uubos. Ganun din yung pangunawa ng Diyos, hindi natin masusukat gano'ng kahaba at patuloy na nagpapatawad siya, patuloy na iniintindi niya ang mga tao, yung mga Israelita, lalo na nung panahon noon. Kasi paulit-ulit lang sila, di ba? Pero di ba, minamahal pa rin sila ng Diyos. Hindi nawawala yung pagmamahal ng Diyos sa kanila. Bagamat, syempre, bilang magulang, nakakaranas talaga sila ng, yung palo ni Yahweh. Nakakaranas talaga sila noon. No? At kung ano-ano yung naranasan nila. Ito nga yung point eh. Kahit na nakakaranas ang mga tao ng kung ano-anong hindi magaganda, no, na yung mga Israelita. Pero di ba, pagkatas ng pag-repent nila, susuway na. Alam mo yon, hindi pa rin nawawala yung wickedness ng pagsuway. Amen po. Pero itong binasa natin na to sa Nehemiah, makita po natin yung kaseryosohan nila na sila po ay nagbigay ng panata na gagawin na nila kung ano yung nararapat. Amen. Kapatid, hihiwang kita ng tanong ngayon. Ikaw, ngayon na nakarinig ng salita ng Diyos, nag-aaral, nagdi-discipleship training, anong impact sa'yo ng mga salita at kautusan? Anong impact sa'yo kapag napapaliwanagan ka ng mga salita ng Diyos? Anong nare-realize mo? Every time na nagte-training kayo, after the training, anong nare-realize mo? After this word, after the service, anong impact sa'yo? Anong nare-realize mo? Nababagbag ka rin ba? Kung meron kang narinig na, Lord, sorry, hindi ko nga po yun nagawa. Meron ka bang mga ganon? Nagkakaroon talaga ng impact. Alam mo kasi kapag may impact sa tao yung salita ng Diyos,
talagang susunod nun, susunod na siya. Kahit na nahihirapan, susunod siya. Amen. Uulitin ko, kahit nahihirapan, susunod siya. Kahit nagsasakripisyo, susunod siya. Alam niyo po, gano'n naman po talaga. Kahit naman noong mga panahon noon, sa Old Testament, sa New Testament, may mga sinakripisyo talaga yung mga alagad ng Diyos. No? Meron po talagang mga pagdadaanan na gano'n. Amen. No, kaya kailangan maunawaan natin at sana dalangin ko po talaga na magkaroon ito ng malalim, mag-iwan ito. Hindi lang yung ngayon, kung hindi pag every after ng pag-aaral natin sa training, mag-iwan ito ng impact sa inyo na naiintindihan nyo talaga yung naipaliwanag at once na naiintindihan mo, parang yung mga Israelita. Sasabihin mo sa sarili mo, Lord, simula sa araw na to, kahit hindi na tayo magpirmahan, Lord, simula sa araw na to, susunod ako sa iyo. Kasi makikita naman yan sa buhay eh. No? Makikita po yan kahit na hindi na tayo magpapel-papel. It's just a waste of paper. Papapangitang-pangita po yan sa ating mga buhay. Kaya yung mga simpleng ginagawa nyo ngayon, nagpapasa kayo ng devotion nyo, magiging sisiw na lang yan sa inyo. Ano yung sisiw? Kasi ano mo na eh, habit mo na. Alam mo yun yung parang hindi ka mapapakali hanggat hindi mo to ginagawa. Kasi alam mo yun na yun dapat mong gawin, ginagawa mo na. Amen. Magiging habit nyo na yan. Magiging kahit na tapos na natin yung, halimbawa natapos na natin. Diba tapos na tayo sa New Testament. Old Testament na tayo ngayon. Ang susunod na babasahin natin ay Job na. Kung matapos natin to, di wala na. Tapos na kayo. Kahit na matapos pa, magpapatuloy pa rin kayo mag-devotion. Sabi ng magagaling na pastor, pagkatapos mong basahin yung Bible, from cover to cover, basahin mo uli. Amen. Bakit? Sigurado, yung unang basa mo, meron kang na-miss doon. Yung unang basa mo, meron ka rin nilaktawan doon. Lalo na yung mga lahi-lahi. Yung angka ni ano, angka ni ano, angka ni ano. Diba? Tapos, yung talaan, meron to dito sa Nehemiah eh. Yung talaan, kung ilan sila. Ganon, may number. Minsan isipin mo, anong relevance naman ito? Diba? Diba minimiss out nyo yun? Kala nyo, di ko alam. Gawain ko yan. Diba? Minsan. Kaya ko alam sabihin. No? Kaya sabi, akala mo nabasa mo na. Hindi pa pala. Kasi meron ako nilaktawan noon. Basahin natin uli. Ayan. Amen? At lagi, merong bagong kapahayagan ang Diyos. Kahit na nabasa mo na, after mong basahin mo uli, meron ka na namang bagong revelation from God. Maano natin yan, mararanasan po natin yan. Kahit paulit-ulit mo nang nababasa, merong bagong kapahayagan sa'yo ang Diyos sa kanyang salita. Because they are new every morning. Amen. Kaya nga napapansin nyo ba, ilang taon na ang Biblia, hindi siya tumatanda, hindi siya, kumbaga sa mga libro ngayon, halimbawa, yung mga libro na ginamit ko noon, lalo na doon sa course ko, computer science, ang mga programming languages noon, hindi na ginagamit ngayon. Kaya, wala nang silbi yung mga libro ko na yon noon. Naluluma siya. Pero yung Biblia, hindi siya naluluma. Anong sitwasyon mo ngayon? Tingnan mo, umaayon siya. Napapansin nyo? Anong problema mo ngayon? Tingnan mo, umaayon siya. Anong kabigatan mo ngayon? Tingnan mo pag binasa mo yung Biblia.
Ganun kagaling ang Diyos. Hindi siya naluluma. Kahit nasabi mong ilang libong taon na itong naisulat. Ay yung mga libro nga na ginagamit natin, hindi pa bumibilang yun ng 100 years. Pero ano na yon? Ano tawag daw pag ano na? Phase out na, parang ganyan. Tama ba ako ng term? Phase out na yon, hindi na pwede. Pwede na lang siya, pakilo mo sa junk shop. Kahit sa school, yung mga libro na hindi na namin ginagamit kasi luma na, hindi na applicable ngayon. Anong ginagawa namin? Pinapakilo na lang. Kasi basura na lang yan eh. Phase out na yung mga ganong klaseng libro. Pero yung Biblia, hindi po siya tumatanda. Umaayon siya kung ano yung panahon natin ngayon. Ganong kagaling, ganong kabuti, ganong kabihasa. Kita mo yung Diyos natin? No? Ang galing-galing niya. Kaya nga sabi sa Isaiah, yung isip ko, hindi mo kaisipan. Yung kaparaanan ko, hindi mo kaparaanan. Kaya huwag nating bibigyan ng limitasyon yung kakayahan ng Diyos na pwede niyang gawin sa ating mga buhay. Mga kapatid. Amen. Kung ngayon, nag-undergo tayo ng training, napakamahiyain mo, alam mo, sumunod ka lang sa Diyos. After ng lahat-lahat ng ito, pag sumusunod ka sa Diyos, makikita mo, sasabihin mo sa sarili mo, ako ba yun? Ako ba yung gumawa nun? Na kaya kong mag-share. Na kaya kong tumayo sa harapan. Tandang-tanda ko talaga noon si Kate. Doon pa tayo. Hindi ko alam kung matatawa ako o maiiyak kapag naaalala ko siya. Na inassign mag-tights ba? Kate, tights ba yun? Abay, nanigas sa harapan. Wala ko talaga siyang ginawa na ganun lang siya, oh. Nanigas talaga siya, kaya nilapitan ko na. Hindi niya alam ang gagawin niya. Ang tigas-tigas niya, ang lamig-lamig niya. Nakawa ko, baka himatayin pa ako. Ganun. Tinuturuan silang kumanta. Sabi niya, ano ba yung kanta na yun? Atake ko mukha niya. Ano bang kanta na yun? Tinuturo nila Japet doon, yung mga technique. Kanta siya, nakatakot yung mukha niya. Nahihiya siya kasi alam niya eh. Alam niya, wala ibubugay yung boses niya eh. Hindi naman po sa nilalaglag ko yan kasi pareho kami niyan. Hindi naman talaga kami singer. Mahilig lang. Mahilig lang. Dahil gustong-gusto kong umaawit sa Lord. Pero alam nyo, after noon, kapag sumunod ka sa Diyos, hindi ba umaayos naman? Amen? Kaya huwag mo sabihin, hindi, wala akong talent dyan. O kung saan ka tinawag ng Diyos, hindi pwede hindi ka niya bibigyan ng kaalaman para magawa mo yung pagkakatawag sa'yo ng Diyos. Kaya huwag kang matatakot. Do not fear, for I am with you. Di ba sabi niya? Do not be dismayed, for I am your God. Ang ganda-ganda ng pangako ng Diyos na yun. Ay, hindi ako para dyan. Kaya hindi ko yung gagawin, dito lang ako. Hindi. No? Alam nyo, una lang mong gawin, humakbang ka at manampalataya ka. Sa mga worship leaders, simula pa noon hanggang ngayon, marami na nagpatotoo. May ubo ako, may sipon ako. Pero once na sumalang na, wala kang mababakas na ubo at sipon. Bakit? Kasi hindi nga tayo yun. Naiintindihan po natin? It is not by our might nor by our power, but by the Spirit of our God. Hindi nga kasi tayo yung gumagawa. Ano lang kailangan? Sumunod ka lang. Amen. Dalangin ko po, meron po tayong naunawaan sa umaga na to. Tayo po ay manalangin na. Tumayo po tayong lahat at tayo po ay manalangin na. Magpasalamat po tayo sa ating makapangyarihang Diyos. Kapatid, ang dami mong gifts. Marami ka rin talents. Ano ang impact sa'yo ng mga pagbabasa
at pagpapaliwanag ng kautusan sa iyo ng Diyos. Ano ang nare-realize mo ngayong oras na to? O ikaw na nag-training ng DNA, bilang ang pag-asa pagkatapos ng training na to ay ikaw ay maging alagad ng Diyos. Ano po yung nare-realize natin? Ano yung nakikilala natin sa ating mga sarili? Nakikita mo ba yung kakulangan mo? Nakikita po ba natin kung ano yung mga dapat na ginawa natin pero hindi natin nagawa? Katulad ng mga Israelita. Nakakapagsisi po ba tayo? Hindi natin sinasabi rito 3 oras ka rin magsisi. Hindi po. Sila kaya nila yon. Pero tayo, ang mahalaga, marugdog na pagsisisi sa mga kasalanang ginagawa po natin. Dahil hanggang ngayon, talagang tayo nagkakasala pa rin. Amen. At bigyan natin ng halaga, importansya, ang mga kautusan ng Diyos na ibinibigay niya po sa atin. And one of which is our Great Commission. Kapatid, huwag mo sabihin hindi ka marunong magsalita. May mga pipe nagsishare ng Word of God. Paano nila ginagawa? They are making signs. Tayo, kumpleto tayo rito, nakakapagsalita tayo. Kumpletong kamay at paa. Mas lalo nating kakayanin na sundin yung ating Great Commission. Continue to share the gospel to others. Hallelujah. Hallelujah. Tayo po'y manalangin. Diniin po natin yung mga sarili natin ngayon. Nag-a-impact ba sa'yo? May na-realize ka ba? Sa umaga na to, may pagtuturo ba ang salita ng Diyos sa buhay mo? May naunawaan ka ba? At meron ka na rin bang nais na gawing panata sa Diyos? Na simula sa araw na to, gagawin mo na. It's just between you and God. Nasimulan sa araw na to, naiintindihan mo na yung pagkatawag niya sa'yo. Nasimulan sa araw na to, alam mo na mahal ka ng Diyos. Kahit pa ang dami nating pagkukulang, ang dami nating kamalian, dami nating kasalanan, ang dami nating dapat ginawa pero hindi natin ginagawa. Nawa ang lahat ng ito ay nagkaroon po ng impact sa atin. Nawa yung kapangyarihan ng salita ng Diyos ay talagang tumatagos sa kaibuturan. Hindi lang ng ating puso, sabi ng Hebreo, maging sa pinaghihiwalayan ng kaluluwa at buto natin. Nawa tumagos hanggang doon. Itong mga salita at kautusan ng Diyos. Panginoong Yesus, salamat sa mga salita mo. Salamat at patuloy na nakikita namin ang aming mga sarili. Nakikilala namin ang aming mga sarili. Lord, ang layo pa. Ang dami pa namin dapat gawin. Ang layo-layo pa namin sa'yo. Ang dami naming mga pagkukulang, Panginoon. Aakala namin sapat-sapat na tong ginagawa namin. Pero hindi pala. Kaya God, salamat. At ngayon, pinaunawa mo muli sa amin yung kahalagahan ng pagbabasa at pagpapaliwanag sa amin ng iyong salita, ng iyong kautusan. Lord, nawa dito natanim, dito sa aming mga puso. At hindi malimutan ang aming mga kaisipan, na kahit walang nagsasabi sa amin, walang nag-uutos, gagawa kami.
yung mahalagang bagay, mahalagang gawain na dapat nandun kami. Kasi nauunawaan na po namin ngayon na hindi na kami pipilitin, O Diyos, kundi magkukusa kami. Na excited pa kami na dumalo. Na excited pa kami na maglingkod. Na masaya kami, Panginoon, na pupunta sa iyong sambahan. Na masaya namin gagampanin, O Diyos, ang aming kalingkuran sa iyo. Na masaya kami kahit marami kaming problema na kinakaharap. Na masaya kami na kahit minsan inaakala namin hindi mo sinasagot ang aming mga dalangin, magpapatuloy kami sa iyo, Panginoong Yesus. Magpapatuloy po kami. Kasi tapat ka kapag ikaw ang nangako. Doon kami titingin, God, sa pangako mo. Doon kami titingin sa iyo. Katulad ng tinuturo mo sa amin sa Hebreo. Itong mga paningin namin na to, doon lang sa author and finisher of our faith, and that is you, our Lord Jesus Christ. Takpan mo mga mata namin sa mga bagay na hindi namin dapat nakikita. Takpan mo mga kaisipan namin sa mga kaalaman ng mga bagay na dapat hindi namin ginagawa. O Diyos, hallelujah. Maging malakas kami, O Diyos, na papagtagumpayin ang aming mga spirito kumpara sa kagustuhan ng aming mga laman. Dahil deep within our heart, gusto naman namin makasunod sa iyo. Yun nga lang minsan, natatalo po kami ng kagustuhan ng aming mga sarili. Kaya God, samahan mo po kami. At tulad ng pangako mo, ikaw ay nasa sa amin. Up to the ends of the earth, Lord. Ganong kakatapat at ganong kakadedicated sa amin. Kaya God, hindi man namin matumbasan yung dedication na yan. But at least we can be called a dedicated children of yours. At least we can be called a loyal children of yours. At least we can be called, Lord God, a faithful children and obedient children of yours. Dahil wala naman talagang makatutumbas sa iyo at walang makapapantay sa iyo. Wala rin kaming kayang tumbasan ng kahit ano sa mga ginawa mo, Panginoon. Alam po namin at kinikilala po namin ang aming mga kahinaan. For without you, we are really nothing and we cannot do anything, Lord God. Kaya salamat, God, sa dami ng mga pinarealize mo sa amin sa umaga na to. Salamat po. Patuloy na mag-alam ang puso ng bawat isa sa pakikinig, pagbabasa, pag-aaral ng mga salita mo at ng mga kautusan mo. Nawa mailagay po ito sa aming mga puso, O Diyos, na hindi namin pagsasawaan. Matapos man ang training, Lord God, nandun pa rin yung kasabikan namin, pag-aaral ng iyong salita. Matapos man namin basahin ang Bible, nandun yung kasabikan ng puso namin, na basahin namin to ng ulit. Hallelujah. Salamat, O Diyos. Salamat, kilala mo kami at wala kami maililihim sa iyo. Higit mo ang tutulungan, lalo na yung mga totohanan lumalapit sa iyo at nagnanais na makasunod sa iyo, O Diyos. Ang buong SCM, Panginoon, ay naninikluhod sa iyo sa oras na to. God, anumang pagkukulang ng buong SCM, hinihingi po namin ang tawad sa iyo. Anumang kasalanan ng buong iglesia, Panginoon, patawarin mo po kami. Patawarin mo kami. Nawa, O Diyos, magpatuloy kami sa pagsunod sa iyo. Patuloy na mag-alab ang aming mga puso sa pagsunod po sa iyo. At hindi namin katamaran ang iyong mga gawain. At one day, magugulat na lang kami
100% attendance sa lahat ng mga services, sa lahat ng mga activities, sa lahat ng mga gawain, O Diyos. Patuloy na umaasa po kami, God, na isang araw ibibigay mo to sa amin. At yung pagdadala ng isa para sa iyo, that each one of us must bring one for us to give you glory, Lord God. Sa isa na yun na madadala namin, magsasama-sama kami, marami kaming madadala. Sobra-sobrang katuwaan sa kalangitan ang magaganap. Sa isa na mayroon kami, we are already victorious. Kaya lagay mo sa puso namin, Panginoon, na patuloy kami makakuha, magkaanak spiritually sa pamamagitan ng mga taong ilalapit namin sa iyo. Lord, bigyan mo kami ng mga tao, kakilala man o hindi. Ilagay mo sa heart namin yung compassion sa mga tao na to, na maramdaman namin yung love sa kanila kahit hindi po namin sila kakilala. Bigyan mo rin kami ng lakas at tapang para magawa namin at mabahagi na namin sila ng salita mo, Panginoon. Lahat ng ito, Lord, nihiling namin. Tanging sa pangalan mo, Panginoong Jesus. Amen.